Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan ng Diyos, lahat ng puso'y nangayang sa iyo. Lahat ng nasa galing ay nakakapagin mo at walang ingay na nalilingin sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa magitan at pangyarihan ng Espiritu Santo upang kami kapag-pagingin sa iyo at marapat at mabulisin pananampalataya sa magitan ng Kristo natin Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos, at ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito napapaloob ang buong kautusan at mga propeta. Luwala sa Diyos. Nilubukan mo na yung Espiritu Santo ang iyong pinapamamahal na mukulanas na si Jesus. Nung siya'y pinagalan, naway sa pagluto sa amin ang iyong Espiritu ang silbing kalakasan, kalasang namin lahat, panangkabing pinagalan ay maging malakas, kabilaan sa samahan, upang may pagkakaranaman ang aming katapakan sa aming mga pangako ng kabibigyan. Sa magitan sa Kristo na aming Panginoon, na nautungay pagkakaroon kasama at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpatulang ka. Amen. Maupo po ang lahat. Unang pagbasa. Isang pagbasa ay mula sa aklat ng Genesis. Ito ay tungkol sa kasaysayan ng paglikha at paglikha ng salita po ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang
dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Isang
nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at babautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ikinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Hinaming balahibo ng Gabrielo ang damit ni Juan at banal ang kanyang panipis. Ang kanya namang pagkain, balang at lulot-lupitan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalaglag tali ng kanyang mga panyaga. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagawa. Dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaamong ni Jesus sa tubig, ay nakita niya ang nabuksan ng kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kita kinalulugan. Mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpapuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Sa ating pong mga obispo na isama, sa ating pong mga kasama clergy, deacons, at sa lahat ng mga nalilito, isang mapagpalang umaga sa lahat. Good morning! Palakpakan niyo natin ang kasama. Yes, puri kay Diyos sa napakagandang araw na ito dahil ipinagkaloob na sa atin at tayo po ay kanyang ibinangon na malakas, malusog at masiglang na pupuri sa kanyang dakilang pangalan. Sa umaga po ito ang ating pagbabahagi ay may title, ang tanda ni Jesus sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating pong first reading ay isinalaysay ang paglikha ng sanlibutan at ang unang ibinahagi ng Diyos sa sanlibutan ay isa sa pinaka-importanteng bagay sa buhay natin. Ito ay ang ilaw, ang liwanag ng araw. Sa atin ang ikalawang pagbasa ay naging malimig ang buhay ng bawat tao at naging mas makabuluhan na tayo ay tumanggap ng bautismo at pumalikod sa ating mga pagkakasala. Tayo po ay pinapanawagan na likuran ng kasalanan sa pamagitan ng pagtanggap ng bautismo. At sa ating gospel, ngayon po umaga mula kay San Marcos, kabanata sa talata 4 hanggang sa mga susunod na mga talata, ay ang panawagan pa rin ng bautismo na kinakailangan tayo po ay tumanggap ng tanda ng
Trinidad at sa sakramento ng bautismo. Sa mga unang araw ay pinuno ng ilaw ang sanlibutan ito sa ating pong first reading. At itinangako nila ang lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Kaya kung ating pabalikan at bibigyang tanaw ang ating gospel, sa buhay natin, kapag tayo ay babalikan natin ang bautismo sa tubig o sa binyag, ay bumabalik mo tayo sa unang araw ng paglikha sa atin. Ito ay tungkol sa pagiging isang bagong paglikha, isang bagong pagkatao. Ang paglikha at binyag ay hindi maaaring paghiwalayin. Ang mga ito ay malapit na konektado at salamin ng bawat isa sa atin. Sapagkat na tayo po ay isinilang tayo sa laman. Ngunit na tayo ay tumanggap ng bautismo, tayo po ay isinilang sa Espiritu at katotohanan. Isa na tayo bagong nilalang. Kung paano nilikha ang sanlibutan ng isang bagong anyo, isang magandang sanlibutan, ganun din tayo. Ililikha tayo ng Diyos ng isang bagong nilalang, isang bagong tao, sa pamamagitan ng bautismo, sa pagtanggap natin ng banal na Espiritu. Sa pasimula ng creation story, nang likhain din ng Diyos ang tao, tayo din ay binigyan niya ng isang mabanal-banalang Espiritu. Ang hininga, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang paalala ng ating tanda ng binyag, na siyang papahayag sa ating relasyon at koneksyon sa Panginoon. Ang Espiritu ng mismo ay nagpapagalaw sa atin, ay isang hininga na kaloob ng Diyos sa ating mga tao nang tayo ay likhain. At ang Espiritu lumubo kay Jesus at sa hininga na ibigay sa atin ay isa ang pinagmulan, ang Diyos Ama. Tayo nga ay mga magkakapatid, kapatid nga ni Kristo, hindi lang sa isang binyag, kundi dahil sa Panginoong Espiritu na ipinagkaloob sa atin at iisa ang pinagmulan nito, ang Ama. Kaya sa binyag ni Jesus ay sinabi ng Diyos, ikaw ang aking anak na minamahal. So, ibig sabihin, nang si Kristo ay tumanggap ng bautismo, naging kalugod-lugod siya lalo sa Ama. At doon sa bautismo kanyang tinanggap, pinagdalawan siya ng banal na Espiritu. At doon nagsimula ang ministry ni Jesus Christ na siya ay bautismuhan at nilububan ng banal na Espiritu. Ipinakita tayo ng ating Panginoon Jesucristo kung ano ba ang nais ng Diyos ng Ama sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Ang banal na Espiritu lumubog kay Jesus Christ ang lalong nagpatibay sa Kanya upang gawin ang kalooban ng Ama. So ngayon, bilang isang Espiritu ang ating tinanggap, gawin din natin proud ang ating Ama na sa langit, ang Diyos, sa sakramentong ating tinanggap. Kung paano ipinagmalaki ng dili o ng Espiritu ang ating Panginoon Kristo, siyang pinakamamahal na anak, gawin din natin proud sa atin ang Diyos at sabihin niya sa ating tayo lahat ay mga pinakamamahal niyang anak sa pamamagitan ng bautismo ang ating tinanggap. Kaya nga ang magiging Kristiyano natin sa pamamagitan ng pagtanggap ng bautismo, ito'y ating isinasabuhay. Kaya nga lahat tawag mga tumanggap ang sakramento ng bautismo na tinatakan ng Santisima Trinidad sa binyag sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, ay kikilos tayo ayon sa
yung Espiritu ang sumasa atin. Hindi yung tatanggap na tayo ng binyag, pagkatapos na mag-bautismo ka, ay wala na. Babalik na lang ulit yung mag-Espiritu na naman ang kasal. Baka minsan nga hindi mabalik mo sa kasal kasi iba na ang magiging asawa, hindi dahil ang iba. Pero mag-claim pag matanda na, pag mamamatay na, sabihin, aglibayan ako, nag-bautismo na ako sa simbahan ito. No? Kung ating tutuusin, itong ating simbahan talaga ay ulang na ulang ito sa lahat ng mga binautismuhan kung nabinyagan. Baka sana pag Sunday, oras-oras ay may misa. Kung totoo bumabalik ang lahat ng mga binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya sa binyag natin, ay inaako natin tayo mga anak ng Diyos. Alam kong gano'n, dahil ang hangin ay galing sa Diyos, dapat sana lahat tayong ngayon ay kalulugod sa Diyos kung ang lahat ng mga nabautismuhan ay patuloy na pamamahal sa Diyos. Kaya ang bautismo ang ating ginagawa ay parang tinatanggap lang natin nang hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoong kahulugan ng bautismo ating ginagawa. Para take for granted na lang natin, para maging member tayo ng simbahan, pabunyagan na ako, balik ako na sa tayo ay para sa tayo maging Kristiyano. Alam natin ang salita ng Kristiyano, pero paano natin isa sa buhay ang pagiging isang ganap ng Kristiyano? My dear brothers and sisters in Christ, ang pagiging Kristiyano natin ay hindi lang sa salita, hindi lang sa puso. Ito po ay in action. Dapat ito ay kinikilos natin. Dapat ay pinapakita natin ang pagiging isang ganap ng Kristiyano upang maging kalugod-lugod tayo sa mata ng Diyos. Pero para natulad tayo sa istorya ng 10 tituhin, pinagaling ni Jesus Christ, 10 mayroong sakit ito, may 10 may ito. Nang mapagalingan ni Jesus Christ ang 10 ito, nagsilapat sila, pero ilan lang ang bumalik? Isa. Di ba talaga Jesus Christ? Nasaan ang siyaman? Bakit isa ang bumalik? 10 ang aking pinagaling. Ganon din ang mga tumanggap ng bautismo ito. Iilan ang patuloy na sumasabuhay ng binyag na kanilang ginagawa. Kaya ang salita ng katotohanan, kapag ito ay sumabuhay sa atin, ito po talaga ay nakakaroon tayo ng pain. Ang katotohanan, kapag ito ay ating natanggap, ay magkakaroon naman ng mas malaking pagbabago at magiging isa kang bagong anak ng Diyos sapagkat pinalo ka ng katotohanan. Ito ang pinakamaganda sa sakramento ng bautismo. Ikaw mismo ang may pananagutan sa sarili mo. Kinakailangan mong kumilos at patunayan mo sa harap ng marami na inaama ng bautismo ang iyong ginagawa. No? Kinakailangan bantayan mo ang iyong sarili. Huwag mong babantayan yung kilos ng iba. Sapagkat ang iyong pananagutan ay ang sarili mong kaluluwa, hindi yung kaluluwa ng iba. Asikasuhin mo tingnan ang iyong mga pagkakasala at pagkakamali. Baguhin mo ang iyong sarili. Ipakita mo na ikaw ay karapat-dapat tawaging anak ng Diyos. Mahirap ka ng mga tao na nagbabantay sa gawa ng iba. Baka tumating ang pagkakataon, isa ka sa
Kristiyano. Kaya, naway huwag tayo maging katulad ng karamihan, papasok ng binyag, babalik na kasal, at babalik na lang kung tayo ay ililibing. Naway pag-iwanagin ng Diyos ang bawat isa sa atin kung paano ang liwanag na ibigay sa bagong paglikha sa sanlibutan ay sa rin tayo ay magsisiping liwanag para sa iba sa sakramento ng bautismo ating tinanggap. Kaya magsiping ilaw tayo para sa ating mga kapatiran upang mabigyan natin ng kasiyahan ang Diyos na may likha sa atin. Kung paano kasiyahan ang Ama sa bautismo ni Kristo, nawa ganun din sa ating sariling bautismo. Patandaan na sinabi ng Diyos na siya ay nasisiyahan kay Kristo na tumanggap ng bautismo. Patandaan ng Diyos ay nasisiyahan sa ilaw na ating daladala na patuloy na nag-aalab kanino man. Sa pasimula pa lamang ay pinagkalooban tayo ng ilaw ng Diyos na siyang magliliwanag sa buong daigdig upang makita ng Diyos ang kasiyahang dulo ng ilaw na ating kanglaw. Ano man ang ating buhay sa ngayon? Ano man ang ating buhay sa ngayon? Ang tubig ng binyag ay naghihintay sa iyo, kaya bumalik sa tubig. Kaya ang tubig ng buhay ng Diyos na hinugasan at inalis tayo mula sa pagkakasala, mula sa takot, sa sama ng loob at kawalan ng pag-asa. Naway muli natin isausaw ang ating mga sarili sa tubig ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa bawat pagkakamali, kahinaan at pagkakasala natin nagawa, lagi ang alalahanin ang sakramento ng bautismo. Pinagbago na tayo. Kaya naway ipagpatuloy natin ang pag-ibig isang bagong nidala na ito sa magitan ng bautismo. Ang pagbagsak natin sa ating mga pagkakasala ay patuloy tayong inabangon at inahamon ng Diyos sa sakramento ito. Ang kanyang kapatawaran ay patuloy niyang iginagawa sa bawat isa sa atin. Sa pamagitan ng bautismo ito, pagharian lamang tayo ng banal na Espiritu. Ito ang bautismo itinuturo sa atin ng ating Panginoon Kristo. Matapos na ikaw ay mabautismuhan, huwag lang matapos sa bautismo ito ang pagiging Kristiyano, kundi patuloy tayo sumunod sa pinag-uutos sa Kanya. Sapagkat ito ang nararapat sa sakramento ng ating tinanggap. Sumunod at lumalima sa kalooban ng Diyos Ama. Sa umagang ito, naway umuwi tayo sa ating mga tahanan na taglay ang isang bagong pagkatao. Dahil muli ay narimay tayo sa umagang ito na ang bautismo ay hindi palagpit. Ito'y sinasabuhay at patuloy na sinasabuhay sa mundo ito. Pagpalain ng bawat isa sa umagang ito, mga bagong kinalaan na tumanggap ng sakramento at tanda na santisima pinla sa bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayo. Sabay-sabay ko na lang ipagyan ang ating Kristo. Sumasagot tayo ay sa Kristo. Dalamikhanan namin ang lupa at nalihaman ng kita di nakikita. Sumasagot tayo sa amang Kristo. Bugdong na naman ng Diyos nagmula sa mga pagkakas mula ng Diyos buwan sa Diyos, iwanan mo sa iwanan.
totoo at Diyos totoo. Hindi na namin ay isa sa Diyos na Ama. Sa mga yun ay kaya ng mga lahat sa pinanaw sa kagalitan. Kaya naman siya bukas sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ipinangat siya ng nagbibigay ng naging tao. Pinako sa krus na lahat sa atin sa mga negosyo pinako, nagpakasakit na lahat ng kalimig, at muling nabuhay sa katong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit ng araw sa kanan, at muling darating ay walang hati upang kumain ng buhay ng kapatid. At ang kanay ay walang sumasabataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon ay nagay ng buhay ay bubuhat sa Ama. Sinasaba siya ng ating kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nanalig tayo sa Iglesia ng Banal, Katolik at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagkawal ng mga kasalanan at hingin tayo ng muling pagkabuhay ng mga anak at ang buhay ng walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ng Jesucristo, para sa lahat ng tao ayon sa kanilang panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita, na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasama namin ngayon sa iyo na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, mga Diyos na mamahalan. Panginoon, bigyan mo namin ang panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Iglesia, lalo-lalo na ang Iglesia Pilipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkakaulit at kapayapaan, at ipahintulot na ang lahat na sumasampalataya sa iyong banal na pangalan ay magpasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-sama mabuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan. Panginoon, bigyan mo namin ang panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga panalangin, ang lahat ng obispo, pari at diakono, at lalo-lalo na sila na aming obispo Maximo, si Rodelio na aming obispo Diocesano, sina Joel, Jose, Jerry at Leonard, aming mga pari, Gregorio, Sharon at Michelle, aming mga diakono, at mga lay leaders. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtutulong, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Panginoon, bigyan mo namin ang panalangin. Isinasama din namin ang katubayan mo ang mga puso ng lahat na nanuno sa pamahalaan sa bayan ito at sa iba't ibang bansa. Lalo-lalo na si Rodrigo na aming Pangulo, Eliardo Jesus na aming Congressman, Jose aming Gobernador, at si Tina Aguinalda na aming Alcalde. Magpasya na sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagamitan ng iyong bayan. Panginoon, bigyan mo namin ang panalangin. Sa sangkatauhan ay ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalo-lalo na sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, sina Susie Morente, Jessica Platon, Jessa Aiti, Virgie Palladia, Nino Kiel Cervantes, Mark Hill Agnabo, Toto Aquilano, Normita Contamillas, Marilyn Joy Sevilla, Rodora Rosana, Lauren Emafet Fuentes, Susan Garcia, Aaron Gervasio, Jo Marie Perón,
Kristo sa mga ng Espiritu. At dati pinagsang katawan ay ganyan. Inuman ito para sa natulog ng Espiritu sa lilis ng kapayapaan. Lagi naman ang Biblo ang may panasalas sa mga the Lord will be with you. The Lord will be with you. The peace of the Lord will be with you. Magbibigay sa Panginoon ang mga kailangan at talagang natin ang mga kailangan. Sino sa ganay nagbibigay lahat ng aming pagkakailangan. Kabili mo ang ang lupot ay nag-aalis sa inyo sa isa ng aming pagdanaw na lutang na loob sa lahat ng iyong kawakan. Amen. Walang hanggang Diyos, pinagtulong mo ang bukil at malaking ginawa namin ang tinapay na ito. Inaalay namin ito sa iyo
Amen. Magkapangyarihan Diyos, tagapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong makalo. Tunaway magiging luming spiritual namin upang kaligtaan ng ito ay makasigla at makalibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Maraming salamat. Thank you, brother. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating hain ay maging marapat sa Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating mga kasipagpupuri at lumalapit sa kanyang pangalan sa ating kabubuti at ng tunyang iglesia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Itaas ang inyong mga puso. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Madumi na siya ng kasalamatan at purihin. Tunay na malapit, aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at salman ang kasalamatan ka namin, o Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan, walang ng Diyos. Sa pamamagitan ni sa Kristo, aming Panginoon. Siya na nagkatawang tao ay pinakita ang kanyang kalwalatian upang kami kanyang nailigtas mula sa kabiliman tungo sa kanyang kay-gaya-gaya liwanag. Kaya, kasama ng mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin pinahayag ang iyong kalwalatian. Lagi na bumuli sa iyo ang nagsasabing, banal, banal, banal na Panginoon, Diyos na pangalasan, ang lahat ng isang lahat ng kalwalatian ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan. Ama ang kalmado, nang dahil sa pag-ibig at kaawaan, ay pinaglaman mo ang iyong butong na anak na si Jesucristo, na magiging tao na tulad namin, at danas niya mawati sa krus para sa aming katusan. Tunay kanyang ginawa sa pamagitan ng isang pag-aalay na kanyang sarili, ang isang buwan utang na hakin para sa buong sanlibutan at kanyang pinagkakot at inuulos sa atin ng mapatuloy ang isang pagdidigta sa kanyang halagang kamatayan at kapit hanggang sa muli niya pagdating. Sapagkat nagabing siya ay magkarulo, kumuha siya ng tinapay. At ang siya ay makapasalamat sa ito, ito kanyang piniraso at binigay sa kanyang halaga at sinabi, kundi, kaya, sumagi ka ba pinagkakan ng kasunod, gawin niyo sa mag-alaala sa akin. Matapos na mauna ay kinuha niya ang kalis, at ang siya'y makapasalamat sa iyo, ito kanyang binigay sa kanila at sinabi, inumin niyo sa lahat, sapagat itong aking dugo ng pangutipan, na lumulubos para sa inyo at para sa marami, sa kapapapatawad ng mga saldatan, sa tuwing iinumin niyo ito ay gawin sa pagkalaan sa ating kaya at nagsiyak ng ating karamay. Isinsimahan, isinsimabuhay, at isinsimabuhay. Kaya ang Panginoon at Amang Makalagi, inalarap namin yung mga pangikot, ang pag-alaala ang iniutos yun na. Sa aming pagulitan sa kanyang pinagpalang magpapakasakit at malagang kamatay. Sa kanyang pagpangyanin ng pagkabuhay na muli at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paglintay sa kanyang maluwalhating pagpapalik, ay aming naalas sa iyo itong pinapay ng buhay at sumahalis sa kalitasan. At kasama ng
naman kompleto ay niaalin namin ang aming mga sarili at sinasama namin sa tanggapin si makalang na altar kung aming haing papuri at kasasalamat. Buntihin, Ama, sa kapamilyaan ng Espiritu Santo, pagpalain mo ang banalin itong tinapay at alta upang para sa aming maging kamalaman ng katawan at tugunin ang anak natin sa Kristo. Naway lahat ng tatanggap ng banal na tubig ito ay magustusing biyaya, makalangit at kapapala ang maging kaisang dalawa niya upang siya'y manaman sa amin at kami sa kanya. At pagkakasabihin ng pagdapat ang mag-alit ng makain, dito sinasama naman sa lapit ng aming pagtuloy ng pag-iingon. Sa magitan sa Kristo namin Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama at sa kanyang kasamang Espiritu Santo, ang lahat ng maraming ng Diyos sa iyo o ang mga kapangalihan ngayon at makakailanman. At katulad ituturo sa atin sa ating kapagligtas na sa Kristo tayo nagalaman. Manamang salamat sa magitan sinasama namin sa liligtas kami sa dapat at ipagkalusabi ang kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong nito, Ama, ilay ko sa pagkakasala at ligtas sa liligtas na magitan yung anak na sa Kristo ang aming Panginoon na namumuhay na damang kasama mo at ang Espiritu Santo isang Diyos na pagpapalaman. Amen. Kordero ng Diyos,
hindi nag-iwan sa sanitahing pagkakatuloy, kundi sa maraming at nakilang ako. Bibigyan ka ng dapat at mamunod sa sa lahat ng mga subalit ka sa mga parawan. Pagkaroon sa akin, kay Pagkaroon mga Panginoon, na aming kalapin na gawain ng mga anak ng Kristo at tinumin ang kanyang dugo upang kami na kinalakalas sa naging mabago na may mabuhay ay manahan sa kanya sa amin, mga kapatid. Ang mga ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kundi may gusto pag-alaala, may binigay ni Kristo kanyang sarili para sa inyo at ang kanyang siya pinupakuso sa magitan ng nananampalataya na may pagkasalamat. Ang katawan
At of course, pasalamatan po natin na ating sponsor ngayon, ang Barangay Liway Mario. Dali, maraming sila. And, siyempre, yung ating IMO mobile application ay patuloy po sa ngayon ay bagong future tayo. Ang mga sermon every sermon ay nakadownload na doon kasama na ang mga morning prayer at morning reflection. Kaya kung kaya natin mag-download po tayo para maging maganda. At tapos, ang ating pong visa sa darating na February ay galing na po yung schedule natin 7:30 at 2nd Mass. Pero may disinfection pa rin. Kaya yung lang kasi ng visa ay medyo mahaba. At the same time, tanghali na. Bago matapos ay mapapali kasi may mga schedule pa. Kaya 7:30 po, simula sa February ay 7:30 yung 2nd Mass. Pero yung first Mass, ganun pa rin 5:30. Then, ang ating family fellowship ay sa January 16th. Okay. Third Saturday ay cluster pa rin para hindi tayo mag-violate ng health protocols at yung social distancing ay ating ma-maintain. Siguro, kalatang yung mga announcement. So, tinatawagan na po yung mga may birthday and sponsor and anniversaries for prayer. Tumayo po ang lahat. Ang libing pala ni Mama Saling ay mamayang alauna. At ang pang-flight ay aalis na alas 10. Yung pupunta ay problema lang natin sa sakyan talaga. Yung sasakyan lamang na sasakyan ay para sa flight dahil kulang yung sasakyan. Kung may makakaprovide na mabuti. Manalangin tayo. Dakilang Diyos sa aming Ama, tunay na pinupulit ka namin at pinasasalamatan ng Panginoon. Dahil ang iyong kabutihan ay tapos sa aming buhay. Ang panibagong taon, Panginoon, ay panibagong pagkakataon maglingkod sa iyo. Salamat sa buhay o sa ligaw buhay na mayroon sa mga kapatid namin magdiliwan ng kanilang katawan. Maraming salamat sa buhay din namin ginagamit sa paglingkod sa iyo. Aming mong dalangin ang kalakasan ng mga katawan. Dalangin mo namin ang mababang buhay. Dalangin mo namin ang sabuhay para sa kanila. Hindi Panginoon sila, Panginoon, sa kanilang ministriya, sa kanilang pamilya, sa bayan, at maging sa simbahan, Panginoon. Lubin mo, bigyan mo sila ng marami pang pagkakataon para maglingkod sila. Patuloy mo, liwanagan ang kanilang isa. Linisin ang kanilang upang maging karapat-dapat sa iyo. Pwede na namin may sponsors, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas, talino, at patuloy ng pagpapukay upang patuloy na mag-express ng pasasalamat at paglilingkod sila. Gamitin mo sila, Panginoon, upang maramdaman nila na ang pag-ibig mo yung umaakong para sa kanila. Pangunahan mo sila, tiyama sa dalangin sa pangalan ng Kristo na aming Panginoon. And the blessed of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and remains with you always. Amen. Happy birthday. Happy birthday.
Panginoon ay sumayo. at sumainili. Tayo manalangin. Makapangyarihan ka lang ng Diyos. Pinasasalamahan ka namin sapagkat kami pinakaya ang pagkain ng salita. Nakamahalan at tumatulog ng aming tagapagligtas na sa Kristo. At sa mga panahon sa Kristo, ay ginagawa may pagkain ng pamangkin ng nagpapalitan at matatapahan kay kanilang tampayan. Kaya napay sa kami, kung gawin namin patuloy niya at sa amin. Bilang panaman sa saksi ng Kristo namin, Panginoon, sa Kanya, sa iyo, sa Espiritu Santo, ang lahat ng nakakalapitan ay naman. Lumuhod po ang Pagkalaki nawa ang pangalan ng Panginoon. Ang ating tulong ay nasa pangalan ng Panginoon. Ang kapayapaan ng Diyos na di maliit na umakunawa, matatapay natin kayo sa pag-ibig sa Diyos. Sa Kanyang anak na sa Kristo natin, Panginoon. At ang pamamakuya rin sa Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo,